Ang tagsa-tagsa nga magadala sini nga serbisyo walang Ginoo sa Yes. MC Hallelujah. song leader iskan pag Ginoo sa imong mga tagalagad nga magadala sa imong pulong sa mga takna ikaw hinlo Ginoo maga wash Ginoo clean sa iyang kabuhi Ginoo nga mahatag niya Ginoo ang mga pulong nga needed sa imong mga katawhan sa sining hapon. Ikaw Ginoo nakakita sa tagipusoon panghuna-huna sa imong mga kanakan sa mga adlaw. Siguro lain-lain ang amon yung mga expectation, Lord. But ang pinaka tumukag tuyo sini Ginoo, mapunan kami sa imong espiritu sa sining adlaw, Lord. Na magagawa kami sa sining lugar matapos ang serbisyo, makasiling kami sa among kagulingon, ang amon nga ako pag-aawas katungod ang amon Ginoo nagduwa sa amon sa sining adlaw. Ginaulit mo nga may kalipay ang sining nga serbisyo, nga may pagpasalamat sa ngalan sa imong bugtong anak nga ginhatag sa amon, sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Amen na namin. Panagkitan sa mga banon, lating hapon, sa pagdayon sa aton buhi nga Diyos. Amen? Are you ready now? Amen? So welcome sa aton song leader sing hapon, aton utod Brother John Mark, sa mga pagpadayon sa aton mga banon. Lapakantang ginuluat sing hapon mga utod. God bless you, Brother John Mark. Hallelujah. Dalaygon ng Diyos, mga kauturan, kag angayan siya nga daygon, pagadaygon sining hapon. Ato siya palakpakan pag-usab, sa naman ka oportunidad nga ginhatag niya sa aton, diha sa pagtigong sa paghimayo sa iya. Kani, dili kita mahunong mga kauturan, for the love of God do not cease, kag it's always abounds with us. That's why kita man bilang epekto sa gugma sa Diyos, dili man ta mahunong dira sa pagpasalamat sa iya. Sige, song. Salamat kanimo, Ginoo. Higugma, inuwas mo ako. Takos ka na alay.
mag-awit sa imong kaayon. Pagkamalipayon ko, kay naa ako, karon uban sa presensya mo. Amen. Hallelujah. Ito ba ninyong malipayon, mga katuran, singatang na? Amen. Nagakalipay bala inyong mga kasing-kasing? Ang bawanta ni mga katuran. Ang kasing-kasing ko nagakalipay. Nagakalipay, nagahulat sa langit kung napagdaon. Nagakalipay, kung nagaawit sa kahimulungan na buhat ni Jesus. Siya mialki, pagluwas ka na ako sa malipayong magpasad sa iyang Diyos. Halaran ko siya, o dayon ko siya, hantod makita ko siya ngayon. Ang kasing-kasing ko, ang kasing-kasing ko, nagakalipay, nagamulat sa langit nun nga pagdaon. Nagakalipay, o nagaawit sa kahimulungan na buhat ni Jesus. Amen. Siya mo anin, pagluwas ka na ako sa malipayong nagpasad sa iyang Diyos. Halaran ko siya, o dayon ko siya, hantod makita ko siya ngayon. Sige, ang kasing-kasing ko nagakalipay. Kasing ko nagakalipay, nagahulas sa langit kung kapagdaon. Amen. Nagakalipay, o nagaawit sa kahimulungan na buhat ni Jesus. Siya mo anhin, siya mo anhin, pagluwas ka na ako sa malipayong nagpasad sa iyang Diyos. Halaran ko siya, o dayon ko siya, hantod makita ko siya ngayon. Amen. Halaran natin siya, upday ko natin siya, hantod makita. Gayod natin siya. Hallelujah. And for our last song, let's sing the song, Kamangha-mangha. Tuwas ka na. Amen. Kamangha-mangha, ang pag-ibig ko, ang iyong pangako'y nakipagsuyo'y laging totoo. Di magbabago ang iyong pag-ibig. Pag-ibig ko ay kamangha-mangha. Simula na ikaw ay ikaw na ka. Luwalhati mo iniwan, na ikaw ay bumaba. Kahit na makasalanan, katulad ko ay natawa. Pag-ibig ko ay kamangha-mangha. 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 Amen. Ang pag-ibig mo, Jesus, ang iyong pangako, naging pagsuyo'y laging totoo.
kamangha-mangha. Simula't simula na, ikaw ay ikaw na nga. Luwalhati mo'y iniwan, nang ikaw ay bumaba. At kahit na makasalanan, katulad ko ay tinatawa. Pag-ibig ko ay kamangha-mangha. Kamangha-mangha. Ang pag-ibig mo, Jesus. Ang iyong pangako, laging pagsuyo'y laging totoo. Di magmamaliw ang iyong pag-ibig. Pag-ibig ko ay kamangha-mangha. Once again, sing kamangha-mangha. Kamangha-mangha. Amen. Ang pag-ibig mo, Jesus. Ang iyong pangako, laging pagsuyo'y laging totoo. Di magmamaliw ang iyong pag-ibig. Pag-ibig mo ay kamangha-mangha. Once more, chorus, come on! Kamangha-mangha. Ang pag-ibig mo, Jesus. Ang iyong pangako, laging pagsuyo'y laging totoo. Di magmamaliw ang iyong pag-ibig. Pag-ibig ko ay kamangha-mangha. Pag-ibig ko ay kamangha-mangha. Praise the Lord. Tapakan ng Ginoo. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Amen. Praise the Lord Jesus. Okay, pakapunguan ng modod. Hallelujah. Nabigyan na ng taon si Ching. Persong sa atong Ginoo. God bless you. Hallelujah. Mayang hapon mga kauturan, gusto ko lang halaran ng Ginoo sa kaambanon nga magmula ng makilala ka. Magmula ng makilala ka, buhay ko'y
Salamat. Totoo yun. Amen? Ang lahat ng ating kasalanan ay, amen, lubusan na pinatawad sa ating Panginoong Diyos. Masaya na kayo sa hapon ito? Amen? Tunay na saya. Amen. Ang tuwad ng unang Kristiyano ay tunay na masaya. Amen? Okay. Let's everybody please stand up. Amen. Panahon na nga ato ni aton offering. Amen. Again no, sa Japon. Amen. Nga ang aton tithes ato sa likod, sa aton box. Hindi natin sulod ng aton mga tithes, ang aton offering sa tubangan. Hatag ta kusang loob. Love offering, amen. Hatag ta nga sa gugmagay, amen. Okay, awiton tang awit na, amen. Only by grace. Receive, amen. Walang magyabang, lahat tayo, amen. Ligtas, amen. Lagi sila sa Diyos. Let us sing with gladness. Only by grace is done. Praise God. Say, Only by grace can we enter. Only by grace can we stand. Not by a human endeavor, but by the blood of the Lamb. Into your presence you call us. You call us to come. Into your presence you draw us. And now by your grace we come. Now by your grace we come. Lord, if you mark our transgressions, who would stand? Yes, man. Thanks to your grace, we are cleansed by the blood of the Lamb. Lord, if you mark our transgressions, who would stand? Thanks to your grace, we are cleansed by the blood of the Lamb. Only by grace can we enter. Only by grace can we stand. Not by a human endeavor, but by the blood of the Lamb. Into your presence you call us. You call us to come. Into your presence you draw us. And now by your grace we come. Now by your grace we come. Now by your grace we come. yes, only by grace. No other na. Bagay lang si Krasya kita naluwas, amen? Walang amen, ka-booster, amen. Tungkol si Krasya lamang kita naluwas. Hasta ting hapon, padayon kita lagad tungkol si Krasya sa Diyos. Amen. Okay, this time, request, Brother Toto, salamat sa ton offering ang tithes sa ting hapon. God bless you, Brother Toto. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Let us pray. Nangito na mga Diyos, bala na mga amay. Sa liwat sa sining hapon, Ginoo, yari kami amay, Ginoo, nagabasilong sa imong presensya. Lord, yes. Lord, ipangayon mo sa sining hapon. Ibubo mo, Ginoong Diyos, sa imong mga blessings sa sining hapon. Pinagis mo mga pulong, Ginoong Diyos. O God, hallelujah. Ang mga mensahe, Ginoong Diyos, sa mong panahon Yes, amay, Jesus. Ginoong Diyos, yung kinahatag mo, Ginoo. Pinagis mo propeta, Lord God. Pagayaw ni Kawaman, Ginoong Diyos, sa mga mensahe ngayon mo gina-reveal sa among panahon na ba, Ginoo. Hindi naman makita na ini Ginoong Diyos. Bisan din niya. Salamat, Ginoo. Salamat. Iglesia,hanan, Ginoong Diyos, O God, hallelujah. Kundi sa imo, Ginoong Diyos, O God, hallelujah. Kitang i-ordain niya, iglesia, ngayon, God, ngayon mo kitawag, Ginoo, sa may pasad ng kalibutan na may.
O God, imo ginigihatag, Ginoo, ang Diyos sa amon, Ginoo. So, Ginoo, dalawang ikaw, Diyos, Ginoo. Pilido ng mga tao ni mo, Salamat, Diyos. Ginoo. Kaya nakadawat, sining mga pulong naman, sining mga mensahe, Ginoo, Lord God. Hindi ma-express sa amon puso, Ginoo. Salamat, Hindi Ginoo. mga blessing mo, Ginoo, Diyos, nga ginahatag sa amon kabuhi, Ginoo. Salamat, ikaw mga pakamayaw sa amon sa tanan. Ngayon, Ginoo, Diyos, ikaw mga panalangin sa tagsa-tagsa, Ginoo, Lord God. Hallelujah. Sa mga padayon kami sa unahan, Ginoo, o Diyos, amon pangamuyo, Ginoo, opdan mo kami, Ginoo, Diyos. Kamita kami mo lipon, among mga pastor nga magdala sa mensahe, sa sining hapon, o Diyos, Ginoo. Salamat, kidalay ko ikaw. Salamat sa mga opere nga amon, Ginoo. Natag sa imo sa imo iglesia sa sining hapon, Ginoo. Ikaw mga benedisyon sa mga kamot, kag sa wala, Ginoo, Lord. Tagbuo ang among mga kinulanon sa adlaw nga tanan. Amon ni pangabay po pangamuyo, o pasalamat i Diyos sa imo gamahanan imo tamis mong ngalan ni si Kristo nga amon Diyos bugtong manluwas. Amen and amen. Ilagad natin mga pastor, sige po, only by grace. Sing it. Only by grace can we. God bless you, God. God bless you. Only by grace can we stand, not by our human endeavor, but by the blood of the Lamb. Into your presence you call us, come. Into your presence you draw us. Now by your grace we come. Now by your grace we come. Now by your grace we come. Magabasa kita, Mateo 10. May iban pang wala makabot. Mateo 10:41. Pila na ni ka higayon nga ito kining nabasa diri. Panula kita hunong sa pagkot sa scripture because that is our solid foundation. No other foundation could man lay but that which is already being laid, which is Jesus Christ. He is the foundation. Ang magadawat sa propeta, tungod kay kini usa ka propeta, magadawat siya sa balos nga alang sa propeta. O ang magadawat sa taong matarong, tungod kay kini usa ka taong matarong, magadawat sa balos nga alang sa taong matarong. He that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. And he that shall receive a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. May God bless each and every one of us as we are reading and hearing His word from Matthew chapter 10, verse 41. Prophet, the reward being received as a prophet being sent. Kaya nga amon afternoon service, updan mo kami, kagliwat imo kami, paambiton, sing imo spiritual blessings, Lord. Ang naliwat sa imo pagduaw sa amon, sining hapon, by sending once again your presence, of the last days, where different kinds of evil are surrounding every society, Lord, on this earth. So, we commit to you the scriptures that we have read. Bless us, Lord, and lead us to everything that is needful for our faith to grow and to be encouraged this afternoon. This is our prayer, Lord. Thank you always for everything. In Jesus Christ's name, amen. Sige. Malingkod kita. Wala man rin sa Lando, wala pa man siya kabot. Ang initial part ng atong service, akong tani ini
anong sa iya, pamangkot sa akon, kaya na, tapos sa morning service, ginhingagaw siya sa akon pamangkot. So kaya, why pa man siya, so, wala na nagkaigo ang akon sa hulaton. Believing nga kumupulong siyang Diyos ang iyang pamangkot, bisan sino nga ayhan, wala man particular nga pamangkot, parte sini, still mabliss ka mo, kung aton ini talakayon, simply because it is the Word of God. If it is the Word of God, so kita, it will surely bless everyone that believes in His Word. At mangkot siya nga nagsiling because I do not know sinong iya ginatumod. May mga believers nga siling nila, inang gintumod ni Barbanham nga servant nga si Eliezer, nga ginsugo agod mangita sang maasawa para kay Isaac. Hindi mo na mabasa sa Biblia. Ikuti anong kwanban, hindi si Eliezer. Sa amot, anong ilabot silingon, hindi. Ikaw Brad, si Eliezer na. Kasi nga hapon, before ko magkanto sa main point na kon, aton ana ina tandugon. Base sa aton ginbasa, bago nagtuo kita kay Brother Branham nga prophet, ang pasalig sa aton nga may pangako ang Panginoon pagtanggapin natin ang isang propeta dahil sa isang propeta, ang gantimpala ay ating matanggap ayon sa gantimpala para sa propeta. Tinanong si Brother Branham, what is the prophet's reward? Ano ba ang gantimpala ng isang propeta? Sagot ni Brother Branham, you will be a prophet's friend. That is the reward if you accept or receive a prophet. You will be a friend to the prophet. So what? O, ano ngayon? Kung kaibigan mo ang isang propeta, ano ngayon? What is the reward there? So it seems that question keeps on coming without being settled. Simple lang. Sa natural, mayroon kang mga sikretong bagay sa buhay mo. Kung minsan ayaw mo pang isabi sa iyong kapatid sa laman, pero sa pinaka-close mo na kaibigan ay pwede mong ikwento. Ibig sabihin, pag kaibigan natin ng propeta, yung mga sikretong bagay sa Biblia ay pwedeng malaman mo kasi kaibigan ng propeta. Sasabihin niya sa iyo ang isang sikretong bagay. Yan ang gantimpala. Being a friend to the prophet, you will know things that are secret and perhaps the majority of people. I am free to remind you sa chapter 18. Diba, si Abraham giduaw sa tatlo katao. Ang isa, si Elohim or God Himself, wearing the form of a human flesh. Then, the prophets Michael and the other one, si Gabriel, na nakatawang tao din. Di namatay sa propeta, hakop siya. Then they step into that created body. Kaya ng Diyos yan. So, they visited Abraham. There was a secret thing in the heart of God Himself. That is to destroy Sodom and Gomorrah. That is a thing only shared by the three of them, God Himself and the two angels. The two angels were not ignorant of the plan of God to destroy na kanyang lilipulin ang Sodom at Gomorrah. Alam nila yon ng dalawang angel, ni Gabriel at ni Michael. The very reason that they were sent to Sodom and Gomorrah in order to investigate the report that reaches to heaven that evils are always or constantly done by the people in Sodom and Gomorrah. So God could not stand anymore the evil that they keep on doing day by day. So God wanted to destroy Sodom and Gomorrah. He commissioned the two angels to check. So nobody knows about that. But since Abraham received God, bisa kana na lang, Abraham also received a prophet. Well, you mean, brother, that God is a prophet? Of course, He is the God of the prophets. The prophets only shared sometimes the word of knowledge from God. Kung may abogado,
mamangkot ka sa abogado sa isa ka particular nga layi. Attorney, anong bot silingon sini nga layi? Then explain si mo sa abogado. So the lawyer knows everything about the law. Kung ano nga law, criminal law, economics, law in economics, any kind of law, business law or what. Pero kung may i-share siya sa imo sa particular, that is just a part of the knowledge of him. Kaamo man ang word of prophecy. God, by His Holy Spirit, may come down and anoint a certain man to prophesy. So He's prophesying of the future. How did he know? How did Isaiah knew that someday a virgin shall conceive and bear a son? Because the God of the prophets, who has the ability to foretell things, came down and anointed him and shared him a particular knowledge of the future. So Abraham, having received this God, who knew all things, he was shared the secret of God. Kung di niyo mabasa sa chapter 18, sinisang Diyos, itago ko ba kini kang Abraham? Will I hide this to Abraham, knowing that Abraham will be the heir of the earth? So, yeah. Reading between the lines, ginsugid niya kay Abraham nga si Abraham nakahangyo man. Si Abraham, hukman ba nimo Ginoo ang matarong uban sa dili matarong? You see? That's that scripture. It means si Abraham nakabalo sa plano sining iya ka istorya. Kaya nga nag-attempt ba siyang nag-ayo. Kaya iya man nabalaan ang iya hinablos, actually si Lot, hindi niya utod. Iya hinablos. Pero in the Bible, pwede na sing ano nga utod. First pala sa apo, ang apo, hindi ni mo anak kon strict nga application sa termino. Ang apo, ang anak-anak. Pero bisan na imong apo, anak man nimo na, palkasyan. Pwede ko na makabing akong anak. Kaya anak siya akong anak. Pero ang iyagin, pinaka-deep, pinagin ka certain nga term gamiton mo apo. Amo man ang amigo. Imo gani inablos, hindi pa ka amigohay. Dako diferensya. So, hinablos ni Abraham si Lot, pag-friend sila. So, pagkabalo niya ng laglagon, nag-abot siya una-una si Lot. So, ayo siya, laglagon mo balak. May ara abi, 50 ka matarong. Ayo anay na. O, kung may ara, wala man. Sige nga, ayo hasta nag-abot 5. Wala. 4 lang tani ito ang nag-start sa Exodus. Pero may isang ang iya tagipusoon na bilin. Her whole body means to get away from the place, but her heart went toward her barkada. Ito sa prophet. Amo nang budlay na mo ka barkada, gakawili kasi mo barkada. Ang iya mga upod sa madyong, kagiban pa nga mga pusoy, kagiban da, mga tungits. So nagbalikid siya. Something she did which is against the prophet's message. You see, kagamay lang kayo, no? Makatuon tanit tada. Sa kagamay lang, just a short twist of your neck, looking back to where you came from, is violated by the angel's message. Thou shalt not look back. Yan ang sabi ng dalawang angel sa kailot. Pero nang nagsimula nang magsabugan doon, nilupukay na, sinilbar na, kaya na hambal. Nag-abot sa tagipusoon sa kasawa ni Lot ang iyang mga amiga. So she started to twist her neck to look toward what happened to the place that she once lived. So sa pelikula, karami kayo sang pag-direct sa director. Kasinggit si Lot, no! Kaya at the side of his eyes, nakita niya yung asawa ko nag-action turn. Kawalo na si Lot sa consequence. Being the husband, he is more quick and spiritual to discern the prophet's message or the angel's message. Hindi, why man gin-specify nga you will turn into a killer of salt, pero basta, pag imong supakon, there is not a good consequence but a bad consequence. So, unti-unting naging killer of salt ang asawa ni Lot. So, there it is, the benefits of receiving a prophet. You will know the secrets. Kaya kuway kaulo si Abraham, tuda si Lot, patay si Lot. Because there will be no intercessory prayer. Walay tigpatunga. So karon, angol may propita kita, I could give an answer sa amon kay na ni Berlando nga giistoryahan. Odo nga si Berlando, ako yaman kumbinsido ko Brad, si Eliezer na. So unti-unti natong tanawon diini nga mga referensya.
Let us go to chapter 15. Chapter 15 muna. Genesis 15. Hindi kini masuta ron ang kabasag mensahe sa propeta. If you are so confident, believing that you could make it, you could understand the scriptures without the prophet's assistance, well, that is your freedom. That is every man's freedom. But for me, it is much safer to consult the prophets. Genesis 15. Tingnan muna natin dito. Pwede may ilonggo lang ni Kuday. Ilonggohon na lang pirmi ha. Dito na kasugoon day. Every time scripture ta ilonggohan na lang tayo ng kung ano. Sama na ito. Sa human ni ining mga butanga, niabot ang pulong ni Jehovah kang Abram. Sa usa ka panan-awon nga nagaingon, dili ka mahadlok, Abram, ako mao ang imong kalasag, o ang imong dako o yamot, nga tumbas o balos. Og mitubag si Abram, o Ginoong Jehovah, unsa igahatag mo kanako, sa nagatanaw kang ako, walay anak, og ang mahimong sumusunod sa akong panimalay, mauman si Eliezer nga Damaskuhanon, Eliezer of Damascus. There it is. Og siya, may ngalan giminsin sa verse 2, Eliezer nga taga Damascus o Damaskuhanon. Og si Abram miingon, aniya karon kay wala mo ako hatagig kaliwat o anak, aniya karon ang natao sa akong panimalay, mahimo nga akong manununod. So, said ako, I have to admit, kanahas na sa verse 4, verse 3, I have not yet read a quotation when the prophet is making a reference, therefore, making a remarks out of the scriptures. But sa ako, honestly, without him, sarili lang nating kaisipan, I could say, balik sa verse 3 na ang ginito ni Abraham nga, wa makunin mo tagay kaliwat, therefore, ang natao sa akong panimalay, mahimong akong manununod. Because you did not give me a seed or a son, therefore, he which is born in my house will be my heir. I believe ang greater than Abraham is the personality or the person called Eliezer. Yet, ang Diyos, tubag naman sa Diyos. Liwat, verse 4. O ganyan karon ang pulong ni Jehovah, miabot kaniya nga nagaingon. Kining tawhana, so mag-istoryahan silang duha. Kato si Eliezer sa verse 2. Una-una ni Abraham, maoy manubli siyang pagkabutang, kaya wala siya anak sa tagay ni Jehovah. Therefore, Abraham's mind went to Eliezer, believing he was the man that would inherit his great wealth or property. But God said, kining tawhana dili mo ang imong mono. This man will not be your heir, kung dili ang nagikan sa sulod sa imong ginawaan. Inanggikan kin sa imong influence, mao ang imong manunod. Which of course we know later on to be Isaac. Now let's go to chapter 14. Sa diha nga gisulong ang Sodom and Gomorrah, gibihag, gikidnap si Lot uban siyang mga anak, yung pamilya, gikidnap. Let us read from verse 11. 14:11. O gikuha nila sa mga hari, si Dorlaomer o siyang mga alyado nga mga hari. Gikuha nila ang tanan nga bahandi sa Sodoma o sa Gomorrah, ug ang tanan nila nga mga kalanon og nanglakaw sila.
gidala usab nila si Lot. Ilang gibihag. Sa ato pa sila anak gani kidnap nga anak sa igsoon ni Abram nga nagpuyo sa Sodoma ug ang iyang bahandi og nanglakaw sila. So kidnap si Lot ug iyang mga anak. Og miana ang usa sa mga nakakalagyo, may nakaiskapar. Og gipahibalo niya si Abram ang Hebryohanon nga nagpuyo sa kakayan sa Mamre nga iya sa Amorihanon nga igsoon ni Iskol og igsoon ni Aner og sila mga kadapig ni Abram. So si Abram na po siya mga aliado, na po siya mga good friends, na kanigyo mga sakalipit kasakit mag-inunungay. Og sa pagkadungog ni Abram ng iyang igsoon na himong binihag, gimanduan niya ang iyang mga binansay nga mga tao, trained, what's that? And his trained servants, binansay. Pagbasa ng ito, practice kayo sila. Would I be logical to say nga, sa ilang balay si Abraham, mura mag-instructor, madali. Mag-practice na. Oh, pagtigbas, sagang ana. Pagtunggang inana, atras, sagang inana. Muna ilang gipraktisan. Ha? Brad, halo kasi yung interpretation, brad, ha? Ang ilang gipraktisan, dili pagluto. Wa sila nag-practice ng luto. Nag-practice silang tinigbasay. Kaya ang yung gipagoko, dili nga mga trained cook. Away ang tuwan. Mga cook, mga wari, kabalong mo, tigbas, na mga patay. Imanduan niya ang iyang mga binansay nga mga tao, nga nangatao sa iyang balay. Tulo kagatos, og napulo, og walo. Ang ilang giapa silang, plakabaok na, 318. Sa ilang 318, ang ilang pinaka labaw-labaw, si Eliezer. Would you believe me? Wa na ni prophet-prophet ha? Kaya makaya naman natin ma-analyze. Kaya sa tanan, kay si Eliezer, ulipon mong natao siyang panimalay. Kinipod mga natao siyang panimusa, sama na sila propiedad ni Abraham. So, bilang naa sa panimalay niya, iyang gitrain, kaya sa unang panahon na God, kanagingon ng mga, may term na sa, so nalimot lang ko nga, lamin na ng mga Sikh, kanang mga Arabic, bandido ba? Tulong, panahon ni David, tulungon si David. So, kinanglan, daghan mga laki, mag-practice mo away, iba, kana. Preparasyon kung kamo sulungon. Una ilang gihimo ni Abraham. Sa 318, I believe Eliezer was the manager of all. Kusama po, sa iyang gibansay, ang mga tao man sa iyang panimalay. Sinisip ng tao man siyang panimalay, mo ganit kayo si Abraham nga. Ang tao sa kong panimalay, mo'y manuble sa kong pagkabutang. Huwag mo salain imong anak. Tubag ni Jehovah. Dili. Ang nagikan yun sa imong ginawaan, mo'y manuble ni imong pagkabutang. Ito na. Oh. Chapter 24. At ito na 24 na eh. Kay human ani ron, bubalik yung ko sa propita. Kay magkalisod na, di ko kasarang, palaban yung ko sa propita. Palaban man ka, buot ka. Wag kay palabanan. Ako may palabanan mo, alag-alag. Di ko mo gamit ng kuang kuan. Propita kay ako masing ginawa, di palaban ko niya magkalisod na. 24. Og si Abraham, tigulang na. Og ilabihan na gayod, pagkatigulang niya. Og si Jehovah nagpanalangin kang Abraham sa tanang butang. Putlon sa nako ni ha. Ako nalipay gyud ko nga gi-declare sa Biblia nga sa panalangin gipanalanginan ka, baka panalangin po ka sa uban. Di ba ka pwedeng manalangin sa uban gawa maka mismo ay panalangin? Sabi naman yung mga bigyan sana kita, kaya lang wala akong ibibigay. O, di ba? Ang lungkot, no? Gusto sana kitang bigyan, kaya lang wala akong ibibigay. So, dako lang handom, way mahimo. Pero pag ikaw ay binigyan ng biyaya, ay kung paano ka binigyan ng biyaya, ay siya ring paraan na mabigyan ng biyaya ang iba. Pag-anto nila ni Inday Minji sa Bacolod, di ni personal ang ako, ha, mas Inday Minji, nasulod ko ni Faith. Pag-anto lang ni Minji o ni Faith sa Bacolod, dala nilang Everest, o yung ubang yung people, sila ni Inday Kling Kling, sila ni
Jaira, uban pa, na ni Joy, mga pakaisa, dala nila duwa ka iro. Pag-abot dito, pag-show nila ni Minjing ni Fit sa aircon kwarto ni Jan o ni Biti, show pong duwa ka iro, kaya nang duwa ka iro, anad mo nag-aircon. Pildi pa ko na mga iro, ana. Ako, maka-aircon na ako, makasold kong balang aircon, pero kana, basta tuwag dumagiti, di aircon na mga iro, kay aircon man ang kwarto nila dito ni Minjing. Maugihapon nila, maupo dito, si tawag na kanigsoro nila, nag-pampers pa. Ubang bata, oy, pampers, pag iro, pampers. Tinuod yun ang Biblia. Pag kay bliss ang iyang amo, ang tanan sa walay bliss, pati iro, bliss. Di pampers ang iro. Kay kita, bakit na ipalit ganik buwad, ipampers mo di mo iro? Hilas na po na-unaon. Portugal, nag-inubra siguro ang blessing, unagwa, di sakit sa buot nga, ang imong kwarta, igasto lang, pampers iro. You see the blessedness of having a boss who is blessed of something. Pag ang imuhang church may propita, you must be blessed spiritually because the prophet is the mouthpiece of God. God speaks to people especially in things that are dark through God. There's no darkness with God. Dark and light is the same with God. Ito na. So, sa tigulang na si Abraham, hilabihan na yun. Talagang matandang-matanda na. O siya ba nagparangin kang Abraham sa tanang butang? O mingon si Abraham sa iyang sulugoon. Ano? Ang labing tigulang sa iyang balay. Okay, mo huna-una, kaya nga tigulang sa edad, no? About sa English, yun siya na sa English. Great or what? Eldest. It is taken nga kung eldest ka, ikaw gitagang yung capacities pag dumala. So, 318 sila, di ba itong gibasa? 318. Sa 318, di na correct kung katong 318, magmula ba o pa ito ang tawanan. Pero pag-ingon ko kanina, nga kanang 318, sinisir niya po ng dumala nila. O niya, naarama po ay tinugyanan sa kusina, abiguhag yun. Kay bisag sa away, ikaw ang chef. Sa kananay, magkutmang yung kanina mo amiguhon. Kailain na ang ministry, kusina na na. Paday binig, Elisir, tinugyanan yun sa tanan. May order siya. Kung sa iyang i-order, bisang sa kusina, pwede niyang i-order. Sa field, sa umam, bisag diin. Siya go'y eldest. Wa na gimension sa chapter 24. Wa na gimension. Giingon lang, ang labing tigulang sa iyang panimalay. Ibutang mo, nangaliw pa ako kanimo, ang imong kamot sa ilalom sa akong paa. Mauna sa una ang paagi sa paghatag og sumpa. Pao diri. Diri, flag, bayang magilo, anak. Paghatag og reverence. Flag. So paghatag og reverence sa desire sa imong amo, sumpa ka. Ibutang nimo imong kamot sa ilang paa. Unsaon ikaw papanumpaon ko tungod kang Jehova nga Dios sa mga langit ug sa Dios sa yuta nga dili ka magpili og usa ka asawa alang sa akong anak nga lalaki gikan sa mga anak nga babae sa mga Kanaanhon din ako nagpuyo. Kung dili nga moadto ka sa akong yuta og sa akong kaubanan og makakuha ka sa asawa alang sa akong anak nga si Isaac. Og ang sulugoon, wa kay pag-gimisyon ng ngalan. Ano ba? O ang sulugoon, 2 hours sa chapter 15 ang dimensyon. Eliezer of Damascus. Sa 14, wala na. Sa 318, wa gisingle out si Eliezer. Chapter 24, wala dimensyon ang pangalan. Six and 7. 7 katapusan. Si Jehova ang Diyos sa mga langit nga mikuha kanako sa balay sa akong amahan. So, Abraham is now retracing back his schooling when he was yet living in his place before he was called of God to follow God. Og sa yuta nga akong natawhan, og siya nagsulti kanako, og nanumpa siya kanako, og nag-ingon, sa imong kaliwatan, igahatak ko kining yuta, siya magasugo sa iyang manulunda, sa tubangan mo og ikaw magkuha gikan didto og asawa alang sa akong anak. So may naay gihatag si Abraham sa ihang alagad nga wa
i-mention ang pangalan, nga there is a guarantee nga successful ang mission kay ang Diyos nagsulti niya nga abagan. There is an assistance by an angelic presence nga ang iyang anak ni si Isaac will have a wife not in Canaan where he is presently living, but out there where he came from when he was pulled out to follow God. Now, paano? Paano tayo solbaron karon? Ato lagi it push will just push forcefully chapter 15 where Eliezer was mentioned, Eliezer of Damascus. Is it sensible to do that? Wala na. So we have reached the end of the road. Din-in na. Kung sinalan pa, din-in na. Wala na tayong mapuntahan kasi din-in na. Mabunggo ka na sa pader kasi wala nang ibang pang pagdaanan. Kung ganyan, I have a friend. We have a prophet. We have received Brother Branham. So why not consult him? Is it malicious? Malicious o baga kung puntahan natin ang propeta? If we could get anything, any help? I am not saying that it is a pride on your part na hindi ka magpunta sa kanya. Kung kaya mo, sige. Pero ako, I will make it to be easy by coming to the prophet and consulting. Brother Branham, what could you say about verse 7? I-print tayo. Eliezer. Sige, i-print mo. Eliezer. Eliezer. Spelling, ha? Ang message is Hashem. Hashem. Hanapin mo yung message na Hashem. Hashem, ha? Hashem. Hashem. Paragraph, hanapin mo yung paragraph 92. 92. Ewan ko lang kung makatugma ba itong edisyon na ito. 92. Sige na. Sige na. Sige, 92. Yan na. Sige, 92. Okay, 92. Okay, pundo, 92. Dahan-dahan lang ha. Let's make it right now. Sige? Tadlungon ka na ni. Gagawin natin itong tama. Itama natin ito. Do not wait till after a while. It may be too late. So, di ka na magpaligoy-ligoy basta kung mandilatar ka. Let's make it right now. And I said, surely there is something in this word, perhaps he's holding a Bible, there is something in this word of God from Genesis to Revelation that some character in there, the word character does not mean your attitude but person. Character means person. There must be a character in there that you dealt with would be on the same basis. That would be my question. Ibig niyang sabihin ganito, Lord, may tao kitiri sa Biblia nga imong gidil sama nako. Maumaong imong pagdil sa iya nga rin ako. If somebody done something and you got after him about it, then let me turn to that place. Sige na. In the Bible. And if somebody, whatever they done, it will lean my way. Kung may naghihimok na tao sa Biblia, nga, lean nga, ni maumao, pabor kang Brother Branham, kaya nga nung maumao ang biling. You want me to do or have not done? Let me see some character in the Bible. Ito na ang test ngayon kung believer ka ba ng mensahe. Kung may tao diri sa Biblia, nga gidil nimo nga ang leaning maumaw sa kuha, paadto ako ni anang tawhana sa Biblia, Lord. Let me see some character in the Bible like that. Okay, look. Read for yourself. Paragraph 94. And I closed my eyes. Just the Bible fall open. But siningon, iyakin sila iya mata, itikid niya iya mata, at hinayaan ang Biblia mabuksan. Put my finger on a scripture. So, inikit kanyang mata,
yan, ang Biblia na mabuksan at para itinindot ng kanyang daliri sa Bible. Yan. Close my eyes, just let the Bible open. Put my finger on a scripture. Read. What is that? Genesis 24:7. Eliezer. Fernando, kita mo? So sa written Bible, walang mabasang pangalan na si Eliezer yun. Pero here is your prophet. Kung tunay kang naniwala kay Abraham, ito ang kanyang patotoo. Testimony na sa prophet nga one time siyang kinabuhi, nagpakitabang siya sa Lord. Lord, tabangi ko Ginoo. Gusto ko tao si Biblia nga imuhang gidel nga ang iyang gihimo is leaning toward me. Kung inon, maumao ang ilahang nature silang trabaho. Ibutang niya, Eliezer, para na ako with your respect. Di na makinahanglan ako pagdugangan ang iyang stature, ha? Ang iyang barok sa Biblia, di na ang iyang dugangan. Why should we do it? Di na to, what I said, that God is able to vindicate His prophet. Kinanglan pisa sa ito ang kutimoy nga mahimo. What we do is just wonder before what God is doing today by the messenger that He sent that we greatly benefit from. O, klaro mo na, Ang Genesis 24:7, identify sa prophet, si Eliezer, guided pa sa Holy Spirit. Iyang pikit iyang mata, pasagda na biglang maabre, gibutang iyang kuya mo'y, superstitious spirit. Depende nimo, but for me, I believe this is guided by God. Perhaps because knowing that someday, even in this particular time, ay mo question, bisan sa breaking sa prophet nga ang servant padala para mangitag nga asawa, si Eliezer nga servant, nga iyang gitumbok sa iya. Ikon sa dili, fivefold ministry. 1 month, o sa Bernardo, 1 month ko, no, di fivefold ministry. Uy, bisan sa grammar, murag inconsistent, 1 month, o niya, fivefold. Don't you know that the fivefold are 5 characters? Apostles, prophets, teachers. Diya nga daan, palpa ka na. But when I say prophet, 1. The next question is, who is the prophet? But at least I am pinpointing to a numerical number of 1. 1. Pero 1 messenger, pero 5-fold. Ikaw mag-explica kasi merong kanya. May kunot na, may kulubot na ng explanation. So here it is, Brother Branham identifying Genesis 24:7 as Eliezer, Abraham's faithful servant, the model servant of the Bible, being sent to hunt the bride for Isaac. Pero, si Abraham kuno, di man pwede kuno, kay ang iha kunong, ang musunod niya, police virgins man. You see? Huwag ko nagisulti ha kay mulait ng mga tao, no. I am also concerned, what kung tinuod? Kung out kita, pasok sila. Pero ako resolve na ko ikulod. Example, si mga oras, si Pastor Kaya, si brother, ay nag-welcome the egg, possibility mabilin siya. But no, take my heart, nakaingon ko, Lord. Kung kinsa magiging imong bride, although I also believe na, targi ko nimo, pinagi sa unbilling sa mga pulong. Pero pananglitan, Lord, mabilin kulo niya. Ang tinon ka bride, mulakat, laktakan palang, praise, bulahan yun mo. Nagitili mo sa Diyos. Yeah! Kuhaan ko mo, mutimbay ako sa pagdayo. Lord, dalay ko kasi mong plano. Sila ang imong bride. Praise God. Hallelujah. Mayroon ko, kuhaan mo lang. Usabihin mo na ako. Masoko pa ko. Ano nga ba ko ma-bride? Yes, sila ba na? Kinain na po ng ideyahan na. Diin si Abel Ibigsoon kain. Ambot! Magbalantay ko sa Ibigsoon. Back to kinain spirit. Kung wag magiging mapili salamat sa Diyos na pinikbulahan. Kabulahan ninyo. Ako, I tried everything, but what? I could not force that to change his mind. Kaya po kag-iintra. Buhi ta. Mapod sa spiritual. Ako yung nakita ng kining mensahe. Biblical na, I think Romans 8:11. If the spirit that raised up Christ from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal body. Kung ang espiritu ang nagbanaw kang Kristo sa mga patay, magapuyos yung lawas, ang espiritu ang nagbanaw kang Kristo, maganda usap og kinabuhi sa inyong mamalatyon ng lawat. But ingnon, bisag ang nahitabo mo kini spirit to spirit contact, the Holy Spirit which is God, and your human spirit merged together, that is a spiritual contact. That is a spiritual intercourse or interaction. But your body got affected by that encounter of your spirit with the Spirit of God.
luya ka, no, di ka maluya. Example lang, hilantan ka, luya ka sa imong balay. Nang narinig mo na yung kaibigan mo ay nasa yung bisita sa imo, di ba mapukwat ka, babangon ka? Sa Australia, pagkabalo sa mga tao nga ang upat ka, mga miyembro sa Dibitos, hingabot sa ilang syudad, ang mga hospital na bakante sa mga pasyente. Dahil in those days, the Beatles were so very influential and it seems like a favor, murag hilanat, parang lagnat para sa mga tao. Nagkaloko ang mga tao sa music na kanilang pinoproduce. So everyone desires to see the Beatles. Ringo Starr, Paul McCartney, John Lennon, at si yung drummer nila, nakalimutan ko. So, nasa message na. Pagkabot nila sa Australia, pagkabalo sa syudad, araw na sa airport ang the Beatles, ang mga hospital, ang mga pasyente, di mapunggan na mangon ng guwa. Di adto misugat sa the Beatles. See, the prophet say, even the Beatles is doing divine healing. Yan lang ang principle. Get excited to see the supernatural. The most coveted face. Like Jesus Christ. We have not seen His face yet. I don't know if you and I are excited really to see the physical face of Jesus. Ano amo ng hope man na yan? Because the prophet said, sa kanya mga vision ay parang malapit talaga sa tunay na Jesus Christ, yung picture ni Hoffman. I do not know. But we really don't have idea. So, kaya, lang, parang imagination lang ginagawa natin because we are excited to see the very person of the Lord Jesus Christ. So, Apocalypse, ito na. Sound ko ulit, ha? The book of Revelation, the Greek word apocalypse, which means the unveiling. Taking a veil off of a statue is really what the Greek means by it. Mao gid na amot ipasabot di sa Apocalypse sa Greek ang pagtangtang o pagkuha sa tabil nga gitabon sa estatwa. Mao gyud ang original nga intention sa mga Griego na gigamit nila ang termino nga Apocalypse kay ilaha man ang pinulungan sa Greek. Letting the people see what's been made. I like it. Tugtan ang mga tao sa pagpakakita kung unsa ang nahimo. Oh, God is the greatest sculptor of all. Imagine sa period of time, 2,000 years, starting on the day of Pentecost, God, the creator of the heavens and the earth, is still in His creation business. He is doing something, a creation, so beautiful to Him. He is so enamored, He is so in love with His work, that He will rebuke any spirit that will interfere with His work. Oh, you finish it to yourself. Because I know you know it already. I have told you it here. Ano yan? He is building a bride, a people. So yielded to His Spirit that though they are human, flesh and dust, but the life that they live in this earth, for they are not the only people. In fact, they are just in the minority. But among a lot of people, they are displaying a unique kind of life. In the midst of corruption, they are preserved as whole. They have a wholesome life, uncorrupt. Because it is God living in them. That creation is called the bride. But God filled it with time, waiting for certain time that He could no longer forever hold that secret. What is He doing way back 2,000 years ago? He has been doing or building a bride. Hindi ka ba excited sa subject sa bride? Hindi mo matamin tayo may bride. Bisag siya sa kalibutan, yano lang siya, sa si ka-driver lang siguro, sustain lang rin, sustain sa minister. Julita, sustain mo lang Julita. Unsa siya. Tungod kay sa kitrabaho sa Holy Spirit, you must be so reverent when you meet these people. When you respect them, you respect God who is over these people. Amo na kasimple ang Sibinsel Pro. Amo na kasimple po ang church. Sabi ninyo, people from Hamla nagwali si church. Si Smith, si Billy Adventist, baga kay libro.
saw it myself. Kasi libro yon ng tiyuhin ni Naomi Laking, daughter-in-law. Pastor Nonoy Filimon, a very humble brother, pastor in Laguna. Nasira yon. Nakapunit-punit na yung mga pages. Inala ni David dito, sabi na, Pastor Nonoy, yung manong ko kapatid kong lalaki, marunong siya mag-fix ng mga aklat kasira. Gawin niyang lahat na naibalik yan sa binasa ko. Truly, Uriah Smith ba yun? O Sinong Smith? Basta Smith yung dito. He's on making an exposition of the seven church ages in Revelation 2:3. Ngunit ibang-iba sa paraan ni Brother Branham. Hindi lamang historical, kundi revelatory pa. Ano ang bawat isa nito? What is the secret of these lives of these people? Kasi katigalahan gidmanta, di ba? Pick up on si Moses. Kayo ka na panahon na. Buang Johana. Mamang. Bakit presidente ka na? Wala pa. Wala pa mang electric pa noon. Pero yung mga babaeng magaganda. Natay-tay ka Moses. Pag mamatay na itong nasa trono, nasa luklukan, ikaw na doon ang papalit sa kanya. Pagkatawas, iwanan mo dahil may salita ka narinig doon sa burning bus. Pag-desisyon niya. Di ba inanata sa bangko pa na kanawa? But they do not understand what is going on inside of us. We see some words pwede may sulit ng mga pulgit. Dili na sufficienting mo pahibalo kung sa'y nahitabo sa atong sulod. It is working in a personal way, and the only way that we could get peace and rest is to yield to what the Spirit is wanting to happen to us. We are brought to a certain place called place of worship. That's none other than our beloved Lord Jesus Christ. Amen. This is it now. Kaya sinabi ko kanina, the sole purpose. Nandiyan na tayo. The sole purpose is to start. Tara. Babaw dyan tayo, babaw na. 119. Babaw dyan tayo sa 119. Scripture na. Colossians 1:20. Pundo. And having made peace through the blood of His cross. Kung sinahimo na niya ang pakigdait, kay may duha ka grupo diha nga magkaaway, magkalalis palagi. Ang mga Hudiyo at mga Gentiles. Nang dumating si Kristo, itong dalawang palagi nakatunggali ay mayroon ng peace sa kanilang dalawa. By way of His blood, everyone brought to the blood and the blood being applied, brought transformation. Ang mga palalo, ang mga tikalo, nahimo ng hambol. Kung ang mga hambol, hindi ka nakaarsa sa mga uloan na kairo. How na the courage to face everyone, not of themselves, but the one that is so glorious inside of them. Di ba nga itong ipaila? Di ba itong kukunin? Mauwa mga punta. Ito, wala tayong urbano sa libutan, mga tagutan. Kung sa mga itong ipaila sa iba. So we have something inside of us na kung mauna may istoryahan, di kita mauwang mukher nila. Sir, Mayor, noon ang Diyos, Mayor, si Jesus Christ, kinulubalik yun. Huwag ka ng tao, matubag yung husay sa kinulubang kanina. Di kita mauwaw niya na, kaya kasiguro ka, tinuod si Jesus. Kung sa tao siya kalamang ka, wakay personal experiences sa Diyos, wakay authority mo kundi. Authority maka intellectual manner, but not with authority. Kaya ang Christian life bilang butang istoryahon. Ang Christian life butang eksperyensiyahon. Nagwakay experience, kulang ang knowledge. Having made peace through the blood of His cross, by Him to reconcile all things unto Himself. By Him I say, yes, by at the scripture na. Kung magbasa, ingunan ang propeta, this is not the prophet. Hindi na scripture. Yan na comments. There is that great being. Yan yung being na yan. We are talking about the beginning of the creation of God. Pundo. Now, that the church from Jesus Christ, bumalik kanyang atensyon sa Iglesia. Now, that the church, that His very whole purpose was the church. Imagine mo statement na ito. Ang kanyang buong purpose ay ang Iglesia. How do we get into church? Padahal sa Muslim. Kalit,
here is what happened. Gikan sa church, pundo ha. Gikan sa church. Ang kanyang mind ay na, ang kanyang pag-isip ay nasa church. Bigla na lang siya nagsabi doon sa one minute. Now, here is what happened. Now, what's this? What's this? Just a little figurative picture here. Sahin nyo. Ayan. Sige. Sabi, no, imo na paborito. Sabi, Brother Branham. Brother Branham, again. Anong again man, kay previous na sila sa mga paragraph. Pag-start yun, paragraph na 151. Pag-start na na iyo sa get me through here. First, one ring. Another third ring. Kuman yan, biglaan na. Kumuto yung babaw. Ang kamot na niya, here is the soul for the church. Indonesia. What's this? Just a little figurative picture here. Brother Branham again shows his drawing of caring. Nag-drawing na niya na. Kung Diyos! Kung kamaturan! Kamaturan ang inabot niya. Ano man gina, Brother Branham nga? Ikising ito. Ano na kayo ng tubo kalit? Asa na kayo sa bini? Ano pala? Judith Parinyo. Sa project sa Ramparo. Ni Patroni naman dahil man diha. Dok. Anak. May komedya pa din ko. Sino kontra mo? Akikaw? Sir, namanday na anday ko. So, wala. Wala may mga soko din namanday lang ni. Gusto naman lang sa itako na gusto. Para, hindi lang. Ganyan. Now, this outside man here is the place. What? You are talking of the church pagkatapos punta sa 3 rings? Pinsa nagsoban kipang hilantan mi diri. Una di kong hilantan, mas manunan ng takdan. Wala lang na ibang subject. Drawing na yun. Siya karoon, Osmond. Gusto mo? Wala may mahimo eh. Alang-alang man, di ni kantog laing direction kung naasa ang propita. Di ba ingon si Elijah kay Elisha? Ikan diri sa Gilgal, maadto ko sa Bethel. Dilin ka ha? Kung siya ingon ni Elisha, ingon siya, sige, gusto ko mulaga ka, dilan ko. Okay man rin, lamig ni pagkuhan, landong man. Isang asa ka, kuyog ko nimo. Pura magbatang kamay ba, kung since nina. Pagkabot si Bethel, ingon na po ng mga prophets dito, mga Bible students. Kung Elisha, makakibaw nga dugay-dugay, kwaon na na, marapture na, kwaon na na imuhang bus. Ingon na po si Elijah. Ika na si Bethel, matok si Jericho. Bilin lang ka na si Bethel. Ingon, hindi kaasa ka adto ko. Pagkabot ni Jericho, ingon na si Elijah. Siya magi gusto ni mo, kung di magkamo, buwang na ko. Hangyo siya, di ba? Hangyo siya. Muna itong gimo. Huwag na ikotisyon available, pasahon na to. Paglain mo ng butasan, ako tayo mo, prangka, inaanak ni. Di mi mabuwag sa likod sa propita. Kay kalagli na kasalalay. Manabat mi o mag-amo-amo mi. If you feel kaya mo, why that's your freedom, but for us, we will rely on God's messenger. In-explain ng propita, una yung laman. Tatlong rings. Isang ring muna. That's what we look at. Madayon na, Adidas 5 index na, sige. Hanapin natin yung spirit. Pagkatapos, doon na sa spirit. Nasa soul. Naligo ko niya dahil kay paragraph 135. Pakinggan natin paragraph 135. Sabi ninyo, pag naanak ko sa lungon, inyo na kung tanahon, wala na. Si Pastor, si Cristiano, hindi naging katingog. Ano mo, posisyon, yung sound ka ninyo kung ano, tanahon ba ninyo? Na ko kasulti. Samtang buhi pa ko, I will shout out this message because this is my life. Hallelujah. Now, the only way up here in this stairs that you could ever be in this little inside man, so nasa loob na siya from the
praise to the Spirit is the second ring. Pangatlo na rin. You have to be foreordained. Ibig sabihin, hindi ka dumako dito, nandoon ka na sa director. Wa pa ka diri mo dantol, sa taga-Cebu pa ka pato. Wa pa ka diri mo dantol. Muabot. I-fix na dito ang imong biyahe sa huna-huna. Romans 8:28. Isang putlo na akong binasahan. Na ako'y upat kaligong ang mga lalaki. Nakakapatid na mga lalaki apat. Sag ila gisugiran ilang mama, puwerteng sukuha sa ilang mama. Galit na galit ang kanilang ina. Alam niyo bakit? Dahil ang kanilang ina ay isang preacher. Hello? Preacher pala ang ina ng apat na magkapatid na lalaki. Bakit galit siya kay Brother? Kasi panata ng Houston yung mga women preachers. Pero kahit nalaman yun ng kanilang mga anak na ang kanilang ina, una palang nakaalam sa mensahe, kaya lang galit dahil matamaan sa palagi sa mga pangangaral ng propeta, yet yung apat na lalaki ay hindi na-stumble. They keep on believing the message and got so befriended with the prophet. They are so close to the prophet. Pagkitaon na lami kayo. You can see, it has got to come by foreordination. There's no way to explain it by, but foreordination of it. Why the prophet said, it's a wonder how could this woman and his husband, in fact, she is a preacher, could produce 4 believing sons, and yet she herself hated this message so much. But on the part of the children, it must come by foreordination. There must be an invisible power working out in the lives of these people, and they were not programmed to be that when they are already old. I believe from the womb of their mama, they're already being built up that when they grow up, they will be dead believers to the message. Do or die talaga. Believer talaga. That is the secret. Now is the time na ipinahayag na ang sekretong yun. That's the reason why nandito kayo. Why this church is being established. Ilang tao na. Ulan, init, laughter and cries and everything. We share together. Ganyan ba sekreto na bawat natin? That we are all a part of this election of God. That God has put in our heart that eternal life, that Zoe, at ang daming nasatambol nito sa katotohanan ito. Noon, ano natin? Oh, mga tusos yan. But we still go on with our head bowed. Yung naka-assign sa ministry, the other way to be saved is to continue searching. Ano kung tama sila? Kung may time pa to correct ourselves, let's correct ourselves. But the more we search, the more it is confirmed that totoo ito. Then we look at the manifestation. Galit sila. Galak tayo. Suko sila, lipay ta. Hindi mo. Di ba may convention siya na diri? May sa pastor, ingon sa pastor. Ako, banatan ko gini ang kung bananatan karon. Wa mo kibaw, kini ko ma-mention ng pangalan, pero banatan talaga ito ng gusto. Sa Bintanders, ito banat sa Bintanders. Isa di kini kabalos, karawan niyo, hindi kini kabalos. Kita ninyo na ron. Hindi talaga ito makapagsigan ka sa akin dahil ito. Tingnan niyo anong gagawin ko. Banat sa Bintanders. Bira-bira yun. Pag magwali, pag magwali, naog. Labas to agad sa simbahan. Medyo, gigo ko siya itong usa. Ayang giigo. Brad. Dito yun siya. Balik. Kilala mo yung umiilang lalaki. Brother Tony Gulye. Sa pastor, noon sama to si pastor ka. Gusto na kong paguntan noon siyang giwali. Giiyak kong giigo. Hindi sa magpauli. Kudaan na ito nagpaybaw. Nga, wa kay mahimo. Kay mo pauli na siya.
Ako na nagwali, kung sa may ideya na ako, di may magkaaway. Kaya di magigustong away. Kung naray paagi ba nga imong mapadangat ba ang imong tuyo, in a way that is done in a wise way, do it for the glory of God. So, balosan ko ni siya. Kini siya, pildi ka, kay bisag seryoso na, ipaagi lang niya komedya. Ikaw nga seryoso, kani kang mga komedya, pildi ka. Ganalain ka na siya, makatawara. Ingon ako. Sa ako na ko. Ako, nakabatik istorya sa una, sa bago pa ang Christianity sa Russia, ang mga pastors, mga believers, Christians, di pa nagdakop. Prisohon. At priso, mga Bible, di pang confiscate. Wala na sila Bible. So, nagsabot na ang mga Christians. Pag wala tayong gagawin nito, di pa natin alam kung ilang taon pa tayo dito sa kulungan. Kaya let's do something na yung scripture hindi natin makalimutan. Yung mga Biblia ay kinuha na sa atin. So, isulat natin sa papel yung scripture. Pagkatapos, i-memorize natin. As long as we're able to memorize, let's put the word in our heart. Then, mag-service sila sa prisuhan. Memorize na lang scriptures. Soko ang mga soldado, ang mga kadumduman, istorya ko na soldado. Soko ang mga gwardiya, ang mga Rusian, mga komunista. Ayaw namin na mag-service tayo dito. Mapunggan ba? Di ba mapigilan? Patuloy ang mga pastor na pinangaralan yung mga ibang mga bilanggo ng mga hindi Christian. Nadugay na ingon na ang mga gwardiya. Dahil hindi talaga kayo magpapigil, tuluyan kayong mangaral, salita, sabi ng salita ng Diyos, ito ang ating let's have agreement. Pag kayo'y mangaral, kami ay bubugbog. Okay kayo? Mangaral kayo, kami ay magbugbog. Wali mo, sumbag ni. Wali mo, mangulata ni. Okay, di ba? Wali na. Sige, nagwali mo, hala, pila, linya. Sumbag, hindi lang maigo. Hindi na magwardya. Tanahon, tag mo, sige pa man eh. Dako, mga dako, mga manumbag nila. Di kin mapunggan wali gihapon. Sao man eh. Turuhan, tingin na kulata, guro ni. Di sa kung saon, di yun. So, ingon na. Sige, human ninyo, gwali ha. Pila na yun ha. Parte ko na yung istorya. Pag magwali, dito, tindog na yun. Ang unang makawali, unang tindog, kulata na yun. Aga kuntis pa ang mga pastor, unang gwali. Pag magwali, tindog, kulata na yun. Ingon mga pastor. Lipay ni gwali, lipay ni kulata. Lipay ni tanan. Way masulupon. Ang gwali, lipay, ang kakulata, lipay. Kung di ba mo, doon na yung mga pastor yung kalipay. Mangulata sila kung mga pastor. Ay mo kalain. O mangulata sila, lipay sila. Lipay po tayong pakulata. Hindi ko sabihin sa ako, wakil ba ba pastor? Ano man siya? Sorry ni mo. Sorry mo man kilapti. Eh sana, naigo ko si Kuwali Guru nga. Kung magigo, lipay, kita maigo, lipay puta. Pagkuli intan, huwag ginahimo. So, irala nga ito ang kahintan. So, sa ganang tutulida matya ko sa but for me, wala ko yung mahimo, kahit tanawan ako ng propeta. Ingon siya, the church is his whole purpose. Kung ano man pagkapunta sa church, ano yan man ang i-breakdown na yun. Ano man, general term man na ang church, but there is a mystery in the individual member. Because you know what? The church is not you. I am not the church, you are not the church. Correct na pag sabihin ko, ito ay katawan. Ito ay katawan. Lawas na ko ni. Tinood ba na? Dunggan ko ni. Ang dunggan dili lawas. Ini, padaong diri, from the sole of the feet to the crown of my head, alipuros, padapa, maunay tibok lawas. Ang daunggan, bahin lang sa lawas. So, pag yung kang charge, general na the word. What is the mystery? What is the church? Sabi ko nag-iglesia ko. Mauning panahon na nag-reveal na. Huwag mauni ang pag-reveal sa church. Because the individual, all of us, why man gisugin pilang ginaganon, may man ang 144,000, kay na give ang number. Ang church, wala, may bawi. O didipinti ko sa 120, tapos pilang nakadawat sa Holy Ghost. Come on,
May information sa Biblia. 3,000. Human sa 3,000. So, ginula na. From that day, hasta karon, we know people are coming into the church, receiving the Holy Ghost. But the number is still withheld. Kunti lang. So, gireveal na karon, unsa ang misteryo sa individual nga tao. Ngano man yun, nga doon na may makadawat, irregardless bisag truno kayang bayaan, ang uban ahaw lang taan. Kung sa'yo tumaan ba, di makabiya. Kaya ako kasunod ako. Kaya Bible study, di ko sa kamalay, may mindoon ako. Pastor, may pangonsulta ko. Ang saman, Brad? Insya. Murag nindot biya ng inyong dalang mensahe. Pero, hindi ko niya siya problema. Insya mananggiti, mangguko. Kunya, insya maura magini akong pangabuhin taon. Oy. Murag nabudlayan mo kumubiya. You see, at least the man was honest. Nabudlayan siya how to forsake his Cuba business. Where he could get his living. While others, kahit trono ng Egypt, ay bali wala lang. Can you not see there is a secret behind the life of Moses? O hanapin pala uli ang quotation. Moses was born with that gift inside of him. Brother Branham is going to the seed. So Brother Branham, so every one of us has a body. Yan ang has a spirit and a soul. Ang tatlong yan ay galing sa ating mga magulang na tao. But if you are of God, you are chosen of God, God has to put something in you that indeed that God wanted to call you into Him for service. It will not be difficult for Him to make communication with you. Come on. Pag ang cellphone mo walang, anong tawag yun? Walang SIM card. Kaya mo bang makontak yung kaibigan mong kanyang cellphone, walang SIM card? Nonoy mo na inyong style sa una. Ito nakalaw. May SIM card ka, may cellphone ka. Wala namang SIM card. May katawan ka, may espiritu ka, may kaluluwa ka, wala kang SIM, wala kang SIM card. The contact point of God to His elect is that yin. Kaya nga, He's talking of the church, He went into the details of this thing. He illustrates 3 rings. But He go past, lampas pa sa tatlo. $135 ano na. You have to be foreordained. Katulad nung sinabi ko nilang 4 na magkapatid na lalaki. Ang nakapagmanga kay Branham, how could that woman produce 4 sincere believers? Ito pa rin ang explanation. Bibini yung 4 na anak, yung nanay wala. Who are you to blame God? God, why did you not include the mother? Do not tell God He is sovereign in His work. At least the secret now is now being unveiled. Now the only way up here in this space that you could ever be in this little inside man, and you have to be foreordained. Because you was with God, you are a part of it. Yan na, how it was in God. Actually, ito lang ang election, maura mo na ang i-explain. Kaya sa Christ, the mystery of David, the prophet said, having elected us, there's the mystery, there's the secret. Murag hungit na gina. At 137. I was in Christ. You were in Christ before the foundation of the world. Mauna na ang iyang ingon ko sa rising of the sun. Ang 7 seals nagbukas sa pagpadayag kung unsa ang iglesia. Kaya kung unsa ang iglesia historical, pero daghan pang mas detalyado nahibalan sa aton. But now is the mystery of the life that is in every member of the church. Ihungit na. Ayaw pa rin tagapin. Kaya, wala na. I could see no reason to be negative against these people. And in fact, what will ang maramdaman mo ay sobrang awa na lang sa kanila. Kasi paano sa ibinigay sa ibang wala. At alam rin natin na tayo nagsabing na pahayagan tayo, we're also required a life to live. Exacto na ibig soon. So come on, mga young people.
dili sa binuhatan luwason mo, pero ang giluwas, dako laong kay pangandoy ng iyang kinabuhi, mahimutan sa iyang manluluwas. Mga people, mga laki, may mga kung may mga problema, di pa ulahi ang tanan. Droga, pornografiya, kainigon sa unod pagi sa mga picture nga nagsinubra nga naa sa cellphone, naa sa mga posters kadalanan, how naging media ang i-advertise, isuot pas paas babay. Si Satanas pride, kahibaw si Satanas, ang unang pagkahulog sa mga anak sa Diyos. Kadungo ko atong streaming rin, hindi mo kabasag word na Son of God in Jerusalem. There is, Adam was declared to be the Son of God. Lagi ang mga anak, wala naman dimension, at least they are on the lineage of sons of God. But sons of God is very obvious in the New Testament. You were in Christ before the foundation of the world. He came to redeem his own that was in him. He never came to save the devil's children. Mabigat na statement yan. Kabantayan din nato, ha? Kaya pwede magmaligas, ha? Mga anak siyawa din mo ito, ha? Kasi dali ang makaingon ka na. Magbikay dito ng panahon, ha? Kamay pa ang Diyos mo kaya itong manunod ko susunod. Every time magbasa ko nila, ang akong pick up ko, nang ako lang yung sign. Nagtuon lagi ko pasaglaan ang pikas. Kaya dali na kayo, pwede na ito ng gawato ng pinadayan, na muna tag, lainan kayo manultis sa gagawas. At yun o, sa naging pasasipita ang imuhang pagkapun-ordin. Hindi ba ito, di mo iyon ang punitis Christ mystery. Di mo makita yung disinting babae, kung hindi mo makita dito sa kabila, yung prostitute na babae. Same wise with election. Hindi talaga magsasyan yung mga elected pag hindi makita yung sa kabilang mga walang sin. Tayo na lang ang magbalanse. At you know, pagkatapos sabi niya, he came to the ministry, he never came to see the ministry. May mga anak din palang ang Satanas. Kaya iwasan natin yung kumpura ng pag-uusap. Naman siguro. 174. So, unta ni di na lang ni iyalan ka sa mga workers, no? Kaya ano ni, kanang murag, sustain na ni siya nga study. At least I am showing to you, nga kami rin inyong mga alagad, wa mi nagtiyaw-tiyaw sa mga pagtulunan. Kanang mga supposed to be teachers karon nga murag, mukunti sa authority sa prophet, ug naman po yung mga aming support sa ilaha. Di man ko manabata na, di ba? Wa man tigay padala para magbantay sa usa-usa. Kundi ang atong kaugalingong pagtinag, pagpinili mo yung ato ang guruhon. But for me, no retreat to surrender na ni. Though that man might have shouted, spoke in tongues, jumped, danced, everything else, and went into the Spirit, done all the signs and wonders that God sent in there by His Spirit. Jesus said, many will come to me in that day. Okay. Say, Lord, have not I prophesied in thy name, have not I cast out devils in your name? Yes. Depart from me, you that work iniquity. What is iniquity? Something that you know to do, and you don't do it. Depart from me. You that work, I did not even know you. But down on the inside of that man, if that little tiny post is in there, that seed of God that was predestinated before the foundation of the world. Pauna, pag meeting namin,
mo na ang quotation dahil. $217. Mag-igsoon kus kamalawan. Ang Diyos na maginikibaw sa kasing-kasing, ha? Kamo, sa adlaw sa hukom. Kamo gid ang mga tao nga nakadawat yung kaluoy sa Dios. Grabe ang pagbidaw na sa inyo. Dili yun mo, mga taong kulabos sa pagpamati sa mga mechanics aron kining butanga asabtan. Ang atong teacher dire, ay yung pag-raise up sa Ginoo siya, in siyang mutudlo. So, wala lang ato ito mo. Sa uban nato makaubanan, pag may chance kang makashare, isipon ka na ko sa kadakong privilege. Otherwise, from that, di na tayo mag-will kang pag-anong attitude. Diba? It's got to come from the inside, which is the Word. Alam niyo yung sin Word yan. Who place it in there? It's not your papa and mama. Hindi yan pumasok sa loob. As you probably sit down in your soul. Grabe na ito ng mga unbelief. Grabe mga, di man tayo mga highly educated, naghiskot ito ng mga mysteries. Hindi ata sa panahon sa mysteries. Wala tayong mapilian. We have to have this because God ordained this to be. Kahit sa natural, sabi ng iba, sa apat na living creatures, lion, yung ox, tapos man, at eagle. Sa apat na yan, pagkatao sa bata, gatas. Pagkatao sa baka, gatas. Pagkatao sa tao, gatas. Pagkatao sa agila, karne na yun, dugo na yun. Pero magbantay kung saan dito mahimong dakong ulo. Ano man. Ang mga ABCD, taka-apply, mysteries na yun. Munang kinabuhi, misteryoso po. Kabay pa balance yung sa Diyos ini. Kaya wag tumong tuyo. Malulhati natin ang ating Diyos na pinagkikura. So it's got to come from inside, which is the word from the beginning. In the beginning of the creation of God. When God began to create, bring you into existence. You see, you started back there as a seed. Hindi ba gaganyan din ang ating kalagayan sa natural? We started from our papa as a seed. But it takes another counterpart from our mama, which is the eggshell. Pag yung dalawa ay magkaisa, it will spark a new beginning of a new life. It will produce a body, it will produce a soul. Yan lang, tatlo lang. And if God has chosen that child, God has to put the other one inside that soul to put that seed. Pag wala yan, yan ang problema. Wala kang, akasabi natin, wala kang, ano yung kanina sabi natin, yung sa cellphone, wala kang SIM card para sa Diyos. Sa sanglibutan, grabe ang koneksyon mo. Napakadali mong makontak. Dahil isinilang kang sanglibutan. Everything about you is of the Word. At this time, sukat. Kaya walang pre-organization. Balikan natin yung apat na magkapatid. Habang nagbasa ko, grabe. Kahit ang propeta na mangha. Sa ganito, apat sila na magkapatid. From the first moment that I met them, they are so in love with the message. And when they told their mother got so angry because I later on knew that their mother was a woman preacher. So palaging matamaan sa mga pangaral ng propeta. Yet, yung apat na mga kapatid ay wala talaga na-discard sa kanilang mama. They go ahead and accept the message. Aywan ko paano makita yung muli sa culture. Yan. So the prophet said, it has got to come no other way but my foreordination. Yan lang po. And work down to where you are now. And then you were all in Christ. Okay, naintindihan ninyo na. Kana kanibahin na, di ko lang explicar kay i-translate lang si Bisaya, ang Holy Ghost na mangikot sa inyo, sa inyo lang masapta. Sa mawala na kasimplihan, daghan ang nakagrasp of revelation, ang uban, sarado pa rin. Nakagrasp ng tingali. Sabi na nga, sa una na makabati, unbelief na yun ang intukar. Wala sa una mahinigog magkustumalawan. Sa wala pagit na himong kontrobersyal, ako lang hilom gitunan. Hindi na ko maghuwat na himo ng isyo. Kaya may mo ng isyo, sama na ni siya. Himbuto na. Di ka nakakumin, di ka nakapangita pag mga balit proof. Ano himbuto na? Either ego
testimony na po ninyo. Halos na namang isyo sa in time, salamat na po. Hibaw na ko kung sa isyo. Tungkol na kong nabasahan na dakpan. Pag ako, hibaw ang isyo, ako na yung tunan si Lord. Tunan ko ng isyo. Kaya di ba po kipatindog mo, di ba po kitapastor. May itulo na ko ng mga tawhana. At natural mas maayo po na ako. Mga professional man sila. Mga empleyado na ni sila, mga experience na kinabuya po sila. Experience and intellectual. Wala ba ko? How could I be able to shepherd these people? Tunan ko ni. May po Ginoo nga amat-amat hinahinay man, wag ko niya biya eh. Muna nga well equipped ka mo sa mga controversial things. Pero atong tapuso ng istorya. Kaya nadawat ba itong kamatuuran? Mauna lang mana. Hinibaw na ta. Human tuhuan ikabuhi. After you believe, you live what you believe. Karon hibaw na ta. What is now being revealed? Nakuha na ang taklob. Kung sige mo sa Diyos, look back. It's the church. Now, kung church, i-unveil, what is she? Kung na na-explain sa prophet, this church was in his mind. Kung yan church, general man. The church is composed of people. What holds the mystery is the individual. Ang naa sa kasaysayan, the historical aspect is the general or church in corporate church. But individually, wala kang identification niya. Sa pagkalahatan ng istorya church na ka identity, you could not personally identify yourself. Pero sa individualize ng revelation, napagkata, yun ang pupil. Sa yun, continue lang sa, let me inject a little bit of doctrine here. If you don't believe, it's alright. But I believe it. I believe that Iman, when he's born in this world, when he's a little babe, when he's born in this world, there's something in that little baby that it comes to sooner or later. That little seed is in him. Wag ako ma-stroke ana. Ako mong ginagimamalas sa gugma ba? Yakan ako na balik-balikon. God is in mercy. God is mercy na. Inject a little bit of doctrine. God who lives in mercy life. Nga mag-ampok Ginoo kami ko Lord. Asa pa may padong nga ni Lord. Among kinabuhi Ginoo, nalipay ka ba magtanaw na ako Lord. Dako na kainig obligasyon ni mo Lord. Dako na kainig salabton ni mo Ginoo. Lord, tabagin ni Ginoo. Nandito na magpabilin Ginoo nga pagtulunan. Himuha mong kinabuhi kung sa atin ika-offering sa imong tubangan nga ikahimot ni mo Diyos. Now, I might inject just a little bit of doctrine here. Ingon ang uban, gamay raman yung doctrine na analyze, understand scripture. Huwag mag-ingon nga, let me inject a little doctrine here. A little bit kung inon, may mong dako ka doktrina, pero nalig gamay scientific ihatag. But this doctrine is not minute, hindi kayong trivia lang. Now, I might inject just a little bit of doctrine here. If you do not believe it, all right. Hinana ba din siya na ikaupin? Anong mahugot mo gitra? Tuulan na. With everyone. If you don't believe it, all right. That's just okay. I do believe it. I believe that a man, when he is born in this world, pag ipinanganak ang tatlong bahagi ka, you're a body, spirit, and soul, you are a man. Not everyone has a seed. Pag unsi kayong magkakapatid, isa lang ang hirang ng Diyos. Yung 10, lahat ay merong katawan, espiritu at kaluluwa. Pati rin ikaw na pinili ng Diyos. Pero mayroon sa iyong wala sa kanya lahat. Ito, this will prove it. That Emmanuel is born in this world, that when you are a little baby, born into the world, ibig sabihin, hindi mo tinanggap ang seed na ito nang narinig mong mensahe. Kasi gusto rin ilihis ng iba noon eh. At the beginning sa unfolding revelation, sabi mo, Pastor Sakay, ang sila yung salita. Tama din. 1 Peter chapter 2, verse 24. Gospel seed yun. Ang iba sabi nito, Pastor, ang seed ay faith yun. Tama din kasi you could apply the word seed sa faith. Pero nako, baka, musmos,
mayroong sangsin na salita. Magkaroon man ng pananampalataya ang bata para masabi mo na mayroong sin ang bata. Hindi yan makapasa. Ibang sin ito. Take it. It is, shall we say, context. Little baby born into the world, you could not have been held being before knowledge of because. Yes. And when that little baby, put your name there, kung ikaw yon, this is now the time for this mystery to be unfolded. Wakay pagkataka. Alag mangulit, pero mangit-ngit, ni salamat sa Diyos nga, humor in the husband, gamit ko sa Diyos. Ingon, kasupunta ka nag-blessing. Sa blessing, iblis ka, maupo iblis mo sa uban. Anong kami gigamit sa inyo pag-bless ninyo? Kaya gitagaan ninyo ubay-ubay nga pinadayag, ubay-ubay nga nalis sa message. So, hindi na po effective to bless others. Muli, pero na may FD, salamat. Gamit ko ng madawana para doon namin sakyan. Kami salakyan ko galingon. Although we are still waiting for God to provide us one, but while it has not yet come, God is so good to provide us salakyan. Lagi siya naman i-bless. Putlon, lang gura. Ayun naman tumanunay mong announcement. Pizza 11, nangagda si Pastor Jerry Buscados Tubuso. Nag-service siyang local church. Kahit ito niya. Nakapag na sa sakyan. Nakapag sakyan din eh. Kauban, nakapag kauban. May nakuliding mo ato. Ugba, may kaslon ko dito sa Handumanan. Bata ni Pastor Fred Lamatang, yung pass away. Yatong nagpass away po ni Mami halos sa kadungan-dungan siya. Ikasal sa pastor na wala din siya. Ulihin lang siya nakarealize nga sige kasal matagsimbahan matay papili sa anis paon to manit so nungusot sa Pastor Titogo ako greater sa News Bell Cristiano basta may katabang at kontak na ko sige sis kadang rin inyong hang marriage license so ako yung ilhon ang Diyos maayo yun sa unang may kaslon murag may stress kong bation dalang-dalang kong adto sa RTO magpa-print mag-transfer sa data gikan sa marriage license, paingon na sa marriage certificate. Karoon na sayo na nako, limpyo kayo ang agi sa certificate. Kung may panahon mo, pakasal na mo, kay lamay kayo. Sa to? Mo to? Sindiyan ako ang umagad. Ayos siya sa computer. Trabaho na mo niya, limpyo kayong agi. Pagkira ha, you connect ito primero. Ay, magdali-dali. Dali ka ganina, ganina, Umi. Ang tunay na pag-ibig, hindi ko makilala ng COVID. Hindi Anong psalm yun? Anong proverb yun? Okay, let's go back to our topic. Let's not get so far. Ano? Kiray, babaday. There is something in that baby. If he is ever going to have life, tingnan mo yung word nga life. Capital letter L. Alam ni Brother Joseph o sino baga ang kanilang editor-in-chief na ang context ng propeta ay eternal life na dahil ang una niyang pinukusan ay yung natural birth ng baby. O di simple natural birth lang yun, full life. Namamatay pa rin. A man that is born of a woman is of a few days and full of trouble. Namamatay pa rin. And when he goes further into that deep side of this baby being predestinated, capital illness. So, kung ano ang kanyang ilalatag doon ay eternal life na ang context doon. There is little something in that baby, in that child that he comes to sooner or later. Ang iba sa atin, namulatan na ng malay na may something na hinahanap kang malalim, ay 40 years old na. Ang iba ay 10 years old pa lang, parang may hinahanap na. Ganyan ang malaya ng propina. Ganyan din ako noon. Bata pa ko. Mayroon na ako mga naramdaman. Ano ba to? Mayroon ako hinahanap. Di ko rin alam ano at saan. Lalo na kung may ililibing. Sabi ko, ito lang ang hantungan ng tao. Kung bata pa maglaro kasama ng mga bata, napakaganda ng buhay. Napakasarap. Kain ang pagkainanda ng nanay. At itulog na mahimbing ang sarap ng buhay. Pagkatapos dito lang ang hangganan. Parang ayaw kong tanggapin. Kung tanggapin mo na hindi, yan ang katotohanan. Ibig sabihin, hanap na hanap ko na ang tunay na buhay. All the time pala yung sinandito na or else I will not be conscious and aware of that eternal life. God put eternity in the hearts of men. Hindi natin yan nung nakaraang mga linggo. That little sin is in him. Sabi ng iba, wala sa Biblia yun. Sige, hayaan natin si Elisir. Now, if you will take the scriptures, cleanly declares that. Woo! How come you, prophet, can say na itong
instead na sinabi mo nasa bata, pag siya predestinated to eternal life, ay nasa kanya na, ang siya ipinanganak ng kanyang nanay, galing sa pinapununan. The scriptures clearly declare that. Sa naman pa lang, mula sa 4 na gospel pa lang wala akong nabasa na nang ipinanganak ang bata ay may sin. Si Peter may sin. Ang 12 may sin. Maliban na kay Judas. Ang babae, kaninang pinangaral ng Nunoy, the woman at the well, may sin prostitute. Hanggang sa mga Ephesus, hanggang sa mga religion, walang mababasa. Ang problema kayo, isinuot mo ang iyong sariling salamin. Gamitin mo ang salamin ng propeta. Kaya lang, pag hindi ka tulungan ng banal na espiritu, maduduling ka. Yan ba? Okay, duling, malibat. Gamitin mo ang salamin sa propeta, malibat ka. O ng Holy Spirit, dili mo dihong sa iyang salamin. Because Brother Branham is looking at this mystery that God told him. Before finding anything as a reference, kung iyong i-imbestiga talaga, the Bible will prove it. And John chapter 4, is it scripture or not? Pero prank ka bang pagkasabi? In a story form. Isinaysa doon ni John ang encounter ni Jesus at yung babae sa balon at si car na nasa Samantha. Unang nabasa ko doon, but he must go through Samantha. Pag itong must na word, there's something deep. Without my knowledge, na nasa mensahe pala, kasi sa Panonoy, merong Cebuano English. And nandoon pa sabi ko, Lord, thank you, but just keep the little all the time. Ano lang naman yun, ang liit na revelation. At least, I'm glad na what God has shown to me, ay totoo pala, na ang word ng Mass, bakit talaga dadaan siya? Dahil mayroong isang seed doon sa balon. God could not take it for another day. This is the day that the Lord has made. So, Brother, so by a deep penetrating eye of an eagle, he has the right to say there is something in the woman beyond the body, beyond the spirit, and beyond the soul. He identified it as the seed, like in the natural. Before the sun shone in Genesis 1:11, let there be light. The seed was already connected ground in the past civilization in verse 2. And there was a form and void. Ibig sabihin, there was something that happened in the first creation. May mga tanima na. Anong kainin ng mga dinosaurs? Ground. It's like in the line. Anong kainin ng mga ibon? May mga ibon na dati. May mga tao na diyan sa mga sayang kaalam nila. Hindi alam ang ilang klase ng tao. Sinabi ko kanina, pag nagsamba ka sa Diyos, there must be a reason behind or the factor why you worship God. Dahil marami kang pira, nice thing. Ang mga tao maraming pira is all to worship God because of that blessing. Kung meron kayong katawan na talagang healthy, you must worship God. God is so good to keep
seek it, the worshipers in spirit and in truth. Hallelujah! God will be happy after ng kanyang mystery na hinawakan ay hindi masayang dito sa mundo. Mayroong mga taong handang tumanggap